Magandang araw po mga kapatid at mga kaibigan, mga boss. So ayan, ito mag-ano tayo, mag-install tayo ng handle at saka yung trigger, hindi pa yan final. So kailangan din nating i-install itong trigger para po dito sa ating handle at saka trigger guard. So ayan, so ito po ay 70 cm, hindi pa po finish. So unahin natin ito dahil kailangan po yan mai-install para po maayos ang ating paglagay ng mga accessories. So ayan, so itong epoxy ay ating imimix. Ayan, imimix natin. Itong gamit natin is Pioneer epoxy all purpose. So ayan po, ay maganda po naman ito dahil subok ko na po ito dahil tatagal po ito sa kapitan. Kahit mabasa ng tubig, kapit pa rin. So ayan, so pasensya na sa paligid, medyo marami kaming kapitbahay dito. Yan mga kaibigan, so medyo may katagalan din ang pag-mix ito mga kaibigan. Kailangan ma-mix po ito ng maayos para po ay yung kanyang formula is maging isa at maging matibay ang kanyang kapit. Tapos nang ma-mix natin mga kaibigan, so ito yung natin, lagyan natin ng epoxy. So medyo marami lang ang natin na i-mix natin. So medyo madami ang na-mix natin. Ayan, maingay na yung kapitbahay namin. Ganito po kasi yan mga kaibigan. So ganyan o. So ginaganyan natin muna kasi para yung excess natin hindi tayo mahirapan, para malinis tingnan pa rin mga kaibigan yung pagka natin pag install natin. So malinis tingnan yung baril natin kasi yung ipipint natin ito mga kaibigan clear epoxy. So makikita pa rin itong na ito epoxy na ito So yan, so, tanggal na. So install natin. Ito po ay right handed mga kaibigan. So itong style natin is nakapin po mga kaibigan. Ito pin po yan, kaya matibay-tibay po ang ating trigger. Yung ating natin, yung handle natin, tibay-tibay po yan kasi nga nakapin po yan mga kaibigan. Hindi lang po yan dinidikit, pin po yan, pin. Ganyan po ako mag-build mga kaibigan. So kasi ito mga kaibigan, minsan natatamaan ito pag nagre-reload tayo. Itong natin, spear gun natin is maikli lang po ang reloading bat. So pangit kasi pag tingnan masyadong mahaba, madali kang makapag-reload nun. Pero ito pang 70 cm lang po kasi ito, pang night dive at saka 12 mm na rubber. Hindi na kailangan ng mahaba dito mga kaibigan kasi nga maire-reload yan ng easy dahil 12 mm lang po ang kanyang rubber. So kaya maikli lang po ang bat para hindi masyadong pangitingnan pag mahaba. Ayan, ililibing po natin mga kaibigan yung pin kasi permanent na po yan mga kaibigan. Ayan hindi na maalog-alog mga kaibigan. So ibig sabihin is po siya na tapos natin ng mga kaibigan para hindi pasukan ng tubig. So, yan. Lang yan mamaya.
So tingnan natin ang ang haba ng niya, tulak. Yan, para maging sintik mga kaibigan. Uy, magalaw. So ibig sabihin masyadong okay. Titibay din yan pag mga kaibigan, titibay din yan pag na-install na. Titigas na tong epoxy. So, susunod natin i-install is itong trigger guard. Saka ito mga kaibigan, lagyan natin ng epoxy para hindi kakapitan ng tubig, saka hindi madaling masisira. Ganyan kaibigan. So ito install natin. So shout out kay George Cornell. So siya pala ang sa atin, nagbigay ng screw. Yan to, stainless screw. Shout out kay George Cornell. Siya yung nagbigay sa atin ng screw, hindi niya pinabayaran. So tatakbo yatang mayor yung mga kaibigan. Yeah, joke lang mga kaibigan. So nanonood ka man George Cornell, isang espiro ng Buluon, Cebu. I thank you for giving me this stainless screw. So gamit natin. So i-screw natin mga kaibigan para titibay yung ating trigger guard. Sana hindi tatagos. Whoops, hindi tumagos. So salamat sa Diyos. Yan. So yan natin ang epoxy mga kaibigan. Siyempre mga kaibigan, itong epoxy natin is mabasa pa. Lagyan natin lagay natin itong natin para hindi tayo mahihirapan dito sa sa pagtanggal ng ibang epoxy kapag tumigas na. Baka maya hindi na ito magkasya itong natin. So i-install natin yan mga kaibigan. Para pag tanggalin natin ito, pag i-install uli, is kasya na. Ito ay pansamantala lang po mga kaibigan, kaya mahaba po ang ating pin. So yan. Yan. Ingay ang ating mga kapitbahay. So yan. So ito, kinupo siya. So antayin lang po natin na tumigas ito mga kaibigan. So ganyan po ang pag-install mga kaibigan sa mga nakabili sa akin ng trigger mechanism. So ganyan po ang yung uri kung magdi-DIY kayo ng sarili nyong pana. Kasi pag bumili pa kayo sa akin is talagang hindi po basta-basta po, kasi kaya po naghingi din ako ng presyo kasi kailangan po natin ng tubo, di ba? So, presyo po, materialis pa, yung hirap pa, yung kuryente pa. Yan, kailangan din namang may talent fee. Kaya medyo yung iba na mamahalan. So hindi po basta-basta gumawa ng modernong pana. Hindi po yung pana na mga ilang buwan lang masira na. So ito masisira lang to kung depende sa paggamit. So wala itong mga kaibigan.
So ito po mga kaibigan, oh. Ayan. So pintura na lang ang kulang, pintura at saka bala. Ito at saka pagsisit up ng mga rubber. Single rubber lang po ito mga kaibigan. So ayan po, tingnan niyo mabuti ang sit up sa sa dulo. So para walang sabit yung tali ng ating shop. So ayan. So yung mayari dito is meron po siyang option. Dalawang rubber ba o isang rubber, pero sa akin isang rubber lang ang aking available dahil po mahal po ng rubber. So dito po ang sabitan ng budgie, yung sa sa tali, dugtong sa tali. So ayan po ang ating trigger mechanism, deruller po siya. So ayan, deruller. Pang 5mm lang po ito mga kaibigan dahil po ay pang lang po ito, pang night dive. 70 cm mula dito hanggang dito. Yan, 70 cm. So ayan. So yung natin, yung handle natin is pang right handed. Ayan, swak na swak. Saka hindi masasaktan yung dito mo, yung dito. Kasi ganyan, dapat may allowance. Kasi yung pag may recoil, dito kasagaran nasasaktan yung dito sa atin. So ito wala naman masyadong recoil kasi pang 12mm lang naman na rubber ang ating gamit. So ayan. So yan, thank you for watching sa aking mga video at patuloy lang po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dindo Ilim Channel, at paki-follow na rin yung FB account ko, Dindo Ilim. So thank you for watching. Bye bye.